Hi guys. So ngayong araw susubukan natin tong starter kit na to. Ito yung lettuce. Ito yung panibagong series namin. Naaabangan nyo lahat. Susubukan natin patubuhin tong lettuce na to. Kung may mangyayari ba o wala. So ito yung starter kit nya. Ang tawag pala dito, aquaponics. Di na kailangan ng lupa dahil tubig na may vitamins o nutrients ang gagamitin. Teka, tanggalin natin to. Ito na. Tanggal ko na yung mga padding nya. So sa mga gusto sumabay ng trip, lalagay natin sa comment section yung link kung saan ko siya na-order sa Shopee. Ito yung inclusion ng package. So 2 kilo na sterilized na coco peat. Ito yung isa. Ito yung isa. Tapos ito yung isa. 1 kilo pure vermicast, 100% organic. Tapos meron siyang libreng labuyo. Ano to? Bonsai seedling labuyo. So kulay blue. Tapos ito yung mix na ilalagay mo sa tubig. Ang tawag dito ay super blend. Nandito na rin yung ratio nya. Yan. Kung gaano kadami ilalagay mo sa tubig. Tapos, ito yung mga paper cups na gagamitin. Itong paper cups na to, dito mo ilalagay. Yung mga butas na yan. Pero, hindi mo yan basta-basta magagamit kagad nang wala pang roots o di pa nag-i-sprout yung seeds. Ito yung seed tray. Dito natin ilalagay mamaya yung mga seeds na papatubuin natin. So, ayan yung laman ng package niya mismo. Halika, simulan na natin. Meron din pala siyang kasamang instructions. Dito nyo makikita yung step by step process. So, ngayon, hanggang dito lang tayo, hanggang step 5 lang. Which is yung ilalagay natin sa seed tray. Kasi pagtapos nun sa step 6, saka natin siya ililipat kapag ka nag-sprout na yung seeds. Yan. So hanggang dito lang muna tayo. Huh? Base sa kodigo natin, ang first step, kunin yung seedling tray. Yan. Tapos, dito tayo magmi-mix ng 1:1 ratio ng vermicast. Tapos, coco peat. So ito, may balde tayo. Paghahaluin lang natin itong dalawa. Ayan yung 1 kilo na coco peat. Sugar. Ito yung 1 kilo na spice. Vermicast. Everything nice. Huwag nyo kalimutan to, baka matapon nyo yung libreng binhi. Ang binhi ng karunungan. Tapos, hahaluin na natin. Habang hinahalo ko, comment nga kayo kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot tong video na to. Comment lang kayo dyan sa baba.
Kung mapapansin nyo rin pala, may mga bobo dito. Durugin nyo lang. Durugin nyo lang ng kamay nyo. Para maging pino siya. Yan. At saka pagka nasubukan nyo din, mapapansin nyo na medyo basa. Kasi yung Coco Pit sterilized na. So ang ibig sabihin, napakuluan na siya. Pwede rin naman kayo bumili ng mga Coco Pit, yung mga bultuhan. Kaso nga lang, kailangan nyo rin yun pakuluan muna bago nyo ilagay dito. Step 2, nakapaghalo na tayo dito ng Coco Pit pati vermicast, 1:1 ratio. Ngayon, step 3, ilalagay na natin sa seedling tray. Yun nahalo natin pati mga seeds. So, gagawin natin, prepare muna natin yung seeds. Open lang. Ito yung seeds niya. Dami na. Yan. Tapos, ang sabi dito sa instruction, maglalagay tayo dito ng mixture natin. Tapos, lalagyan lang natin ng tig-iisang seeds. Okay. Siguraduhin lang nating siksik at malalagyan natin lahat. So kung mapapansin nyo, isa lang yung styrofoam natin ngayon, which is ito lang. Tapos 15 holes lang siya, so 15 seeds. Ngayon, ang bala ko, order pa ako sa pinagbilang ko sa Shopee ng another 15 holes na styro para mapag-accommodate siya ng 30 seeds. Tapos yung sobrang dalawa dito, lalagay ko na lang sa plastic bottle. Mamaya papakita ko paano. So guys, ito na. Nalagyan ko na ng mixture yung natin, seedling tray. Tapos dito, kukuha lang tayo ng seeds. So ito na yung mga seeds na gagamitin natin. Ngayon, maglalagay lang tayo ng mababaw lang na butas dito. Mga ganyan. Tapos dyan natin lalagay yung mga seeds natin. Yan. Ngayon, hindi naman kailangan na sobrang lalim or sobrang baon ng mga seeds natin. Okay na kahit ganyang ano lang. Ito, isa. Lagyan natin dun. Yun, nalagay na namin lahat ng seed, tigi-tigisa, bawat butas dito.
Ang next step ay papatagin lang natin, pero hindi naman isasarado yung mga butas. Parang maayusin lang natin yung mga lupa na nagalaw yung pagsundot natin kanina. Yan. Tapos ang last step nito, babasahin natin yung mixture natin para to keep it moist, para na rin dun sa mga seed natin. Mas mabilis mag-sprout, mabilis lumaki. Dito pala, make sure na basang-basa talaga yung mixture natin. Hindi naman yung nagtutubig na, moist lang, basa. Pero hindi yung baha na. Saktuhan lang. Yan. So dito sa process na to, hindi pa niya kailangan marawan. Ang kailangan natin gawin, hintayin na lumabas yung dahon, mag-sprout siya. Okay. Dito, katatapos lang natin dito. Dito na tayo. Okay. So, once na mag-sprout na yung mga seeds natin, kailangan na nila ng araw nun. At least 8 to 12 hours ang daily sunlight needed sa punla ng lettuce. Okay. Para daw maiwasan yung pagtangkad nila. Ngayon, based dito sa step 5, ito ang sabi, basang-basa ang seedling, wag hayaang matuyo. So, everyday kailangan i-check kung dried na ba yung mixture natin, yung seedling natin. Tapos, wag muna ilagay sa naarawang lugar habang wala pang sibol. So, hintayin natin magsibol ng ganito. Bukas, sisilipin natin para lang may update. Pero sa ngayon, ang gagawin natin, ibabalik natin siya sa styro natin. Since hindi pa required na maarawan, doon na muna natin siya ilalagay pang samantala. So, ito na. Since di pa na kailangan ng araw, dito muna natin ilagay. Dito muna natin ibalik. Yan na muna siya. Sakpa natin. Ito siya. Ito. Bukas, i-check natin para may update din kayo kung ano na nangyari. Ito, part 1 pa lang to kasi yung susunod na part nito matagal pa. Gawa nung ang next step doon, ililipat na natin siya sa styro cup. Pero bago yun, dapat meron ng 4 leaves. So, 4 na bulaklak, ay dahon. 4 na dahon yung seedlings natin bago natin ilagay sa styro cup.